God bless you po, our beloved singers. Amen. Praise the Lord. Our beloved musician. God bless you po. Pagpalain tayo ng pinakamamalapang Jesus sa ating mga kaputihambog na pinagkaloob. Amen. Praise the Lord. At darara ko po sa pinaka-importanting bahagi na wala nagawain. Kaya mga tayo tumayo, magbigay galang sa salita ng Diyos na dadalhin po nating ginagalang. Amen. Praise the Lord, beloved ordained preacher, beloved brother, Eboy Marley. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, my beloved na Brother Noel Makutay. Palakpakan po natin ang ating pong mahal na Panginoon sa gabing ito, mga kapatid. Good evening and everyone, mga beloved brethren, JMCIM UAE. Tayo po'y manalangin para po tayo gabayan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Then is Heavenly Father, I great God, the Savior Jesus Christ, to the priest prayer, our dearly beloved noble pastor, Evangelist Valdez Rada Almeida. We thank you so much for anointing every part of our service tonight in most awful moving. And our best for blessing us with Holy Spirit. Once again, we come unto the throne of grace, beseeching you, O Lord, to place anoint salvation. Ano the humble, serve Lord, for I cannot do anything by myself. Touch the Lord. O beloved brethren and ambassador, open their understanding to the truth. Blessing thee, O Lord, help me bring. You love you in power. Doubt us out in the name of Jesus. Doubt and believe. Cast out in Jesus' name. Cast out from us. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. And amen. Praise the Lord. Hallelujah. Balik po tayo sa ating mga upuan. Let's clap our hands. Mga mahal mga kapatid. Praise the Lord. We give the highest praise, honor, and thanksgiving to our great God, the Savior, Jesus Christ. Praise the Lord. We give the one honor. We speak to our dearly beloved noble pastor, Evangelist Valdez Rada Almeida, in time prophet of our loving God and beloved children, and all family po na ating dearly beloved noble pastor. Tayo po yung nagpapaabot, mandubling pagrespeto at paggalang sa kanilang buong pamilya. We always remember in the Voice of Life teaching, beloved Narabal, Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, hindi po natin makalimutan kailanman ang mga ginoon turo at aral na siya pong iniwan sa atin ng ating beloved Mama Der, ating beloved Assistant Pastor. Mga mahal, good evening po mga kapatid sa lugar ito, beloved Brother Rolly, sa lahat po ng mga nangangasiwa po sa ating banal na gawain sa lugar na ito, mga mahal sa ating banal na gawain. Welcome po sa ating mga visitors, sa ating mga webcast viewers, mga mahal from saan man bansa tayo. Ano po, na naabot, mga kapatid, yan po sa dako ng ating mga katabing, mga station, yan po sa dako ng Abu Dhabi. Good evening sa inyo, sa dako po ng Fujairah, at magi sa ating mga baguhan po, mga kapatid, last Sunday na sila po ay, alam ko kayo, nakamonitor din sa ating pong banal na gawain. Mga mahal, praise God, at sa ating pong mga pinagpala ng ating mga beloved na mga sipag, ng ating mga beloved kasama sa ating mga beloved Pioneer Choir, mga kapatid, instrumentalist natin. Ihanda po natin ang ating mga Biblia, mga mahal mga kapatid. Ating pong tatalakayin ngayon, naka-plus po niya sa ating TV screen. Take time to be holy. Maglaan po tayo ng panahon o oras upang maging banal, lalo tayo sa harap ng Diyos. The going to perfection, sabi ng Biblia, mga mahal, for them, we teach and admonition one another. Kaya tayo narito, ito yung layunin. Tayo ay magtuturuan, magpapaalalanan sa isa't isa. Ang Word of God, ito ang mag-guide sa atin. Amen? Kami man, mga mahal, bilang tinalaga, hindi man po tayo karapat-dapat na napagkatiwalaan para ating pangasiwaan, mga mahal, saan man i-assign, mga mahal kaming mga manggagawa ng malang Panginoon na doon po tayo. Kaya, mga mahal, totoo yung sinasabi, mga mahal, take time to be holy. Tayo po ay upang maging banal at lagong karapat-dapat tayo sa harap ng mahal na Panginoon. Una pong verse natin, Colossians chapter 3, verse 19. Amen. From the epistle of Paul to the Colossians, chapter 3, verse 16. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and in hymns and spiritual songs, singing with grace in your heart to the Lord. Manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo, ayon sa buong karunungan, kayo'y magturuan at magpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Amen. Praise God. Maging mahal, magsabi po tayo ng praise the Lord.
By them, the word of God, the word of God can dwell is us richly. Mananahan sa ating sagana ang salita ng Diyos. Ito po ang pinakang importante sa buhay ng tao. Dali the word of God, Christ, dwell in you richly in all wisdom. Teaching and one another in sound and spiritual song. Singing, sabi ron, with grace in your heart to the Lord. Ang ating ginagawang ito, mahal, ay ito ay lalong nadadagdagan ang ating kaalaman. Sagana tayo sa salita ng ating mahal na Panginoon, hindi kagaya man ng iba. Bagamat napapakinggan po nila ang Word of God, ang salita ng Diyos dito, pero nilalampas nila sa kabilang tinga nila. Sayang. Kaya ang salita ng mahal ng Panginoon, ito'y magbibigay ng karunungan, kayo ay tinuturuan at pinalalahanan sa isa't isa. Hindi dapat po natin pinangihimaguran. Hindi natin niwawalang bahala ang bawat paalaala sa ating ng Word of God, ng salita ng ating mahal na Panginoon Kristo. Sabagat ito'y sa pamamagitan daw ng mga salmo. Yung salmo, sa pamamagitan ng mga himno, mga awitin, joyful and solemn. Doon pa lang, habang tayo'y narito, tinuturuan tayo ng ating mahal na Panginoon, yung ating puso ay maging kaya-aya at maging karapat-dapat sa Kanya. Mga kapatid, mahal, joyful pala, makikita po natin sa iba nating mga kapatiran, napuspos na po sila. Amen ba? So, mahal, ang sabi, magpaalalahanan kayo sa isa't isa sa pamagitan ng salmo ukol sa Espiritu. Magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso. Mula sa ating puso, lumalabas mga minmahal sa atin ang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sabagat sabi ng ating Diyos na buhay, mga minmahal, ito ay nararapat nating gawin upang pakabanalin natin ang ating puso, ang ating isipan. Currently, the children of God are to be holy. Dapat talaga ang mga anak ng Diyos ay maging banal. Praise God. We are to be holy in our conduct. Magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng inyong pamumuhay. Dito, mga mahal, may binabanggit po dito, may pagkakaiba ko sa English and sa Tagalog. Sa 1 Peter chapter 1, verse 15, makikita po natin, mga mahal, ano ba ibig sabihin dito ng mahal ng Panginoon? We are to be holy in our conduct. Magpakabanal naman kayo sa lahat. Lahat ng pamamaraan ng inyong pamumuhay. Okay? Hallelujah, praise the Lord. From the book of 1 Peter, chapter 1, verse 15 and 16. But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manners of conversation. Yes. Because it is written, Be ye holy, for I am holy. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Praise the Lord. Amen. Mahal, tayo ay inuutusan ng mahal ng Panginoon magpakabanal hindi lamang sa labas na kaanyuan. Sabagat ang pagtalima, ang pagsunod sa kabanalan, mga kapatid, ito po ay nagmumula sa ating puso. But as in which had called you is holy, so be ye holy in manner and conversation. Sa lahat ng bagay, ay inyong gawin ang pamumuhay na maging banal. Bilang Kristiyano ka, mga kapatid, maging iyong pananalitay banal. Say amen. Maging kagalang-galang, karespeto sa nakakakinig sa atin. Kaya dito lang natin napakinggan yung katuruan, mga mahal, na yung kabanalan. Hindi lamang sa pagkilos sa mga kababaihan, ng mga sisters. Amen ba? Hindi lamang sa mga paggalaw ng mga brothers, maging sa ating mga pananalita, mga mahal, dahil dito'y tinutukoy ng banal na kasulatan, sabagat siya'y tumawag sa inyo'y banal. Upang ano? Upang kayo ay maging isang good example. Dahil ang dala natin pangalan, hindi pangalan ng ating malapastor. Hindi pangalan ng nagsasalita, ito ang dala natin pangalan Jesus. Banal. Makapangyarihang Diyos,
siya ang tumawag sa iyo. Kaya naging mga awit ka, binanal ka ng mahal na Panginoon dahil tinawag ka ng Diyos upang ikaw ay gamitin sa kanyang banal na gawain. Maging mangangaral ka, anuman ang ating ginagampanan, anuman ang ating ginagawa, gawin po natin. And even as our Father who kulan is holy, kayo'y magpakabanal sabagkat siya'y banal, sabi ng ating mahal na Panginoon. Kaya yan po isang bagay na kanyang ibinilin sa kanyang disipulo. But as the which are the called, you is holy, so be you holy all manner and conversation. Ngunit banal nga siya, na siyang tumawag sa atin, 16, sapagkat nasusulat, kayo'y magpakanal sapagkat ako'y banal. Praise God. Sabi nga ng iba, mga mahal, di ba? Oy, baka naman kayo'y masubra, sobra inyong kabanalan. Mga mahal mga kapatid, yung po yung kanilang ginagawa, parang iniinsulto nila ang Diyos. Ang ating pagtalimang ito, ang ating pagsunod na ito, mga kapatid, hindi natin ginagawa ito para pakita na lamang natin sa tao tayo banal. Ginagawaan man natin kahit sa ating tahanan, wala bang nakakakita sa atin, ginagawa natin yung kabanalan, sabagat ito ay utos ng Diyos, anytime. Doon titingnan ng mahal na Panginoon yung puso mo. Doon titingnan ng ating Diyos, mahal ng ating dakilang Diyos, yung pagtalima mo sa salita ng ating mahal na Panginoon. Praise God. Ang Diyos, mahal sa panahon ng ating mahal na Panginoon. Praise God. Nung makita niya, mahal ang mga alagad niya, mahal parang ang pananalangin, wala silang nararamdaman. Ginigising sila ng ating mahal na Panginoon. Amen. Mahal, niwiwik up sila ng mahal na Panginoon. Dahil hindi lamang po sa kasuutan, maging sa ating paggalaw, pananalita, pananalangin, maging banal, maging kaya-aya, maging karapat-dapat sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kaya, ating tutunghayan, and that in holiness is to be for purpose. Without is one will not see the Lord. Hindi ka makakakita, sabi ng Hebrews chapter 12, verse 14, mahal, kindly po, pakibasa. Praise the Lord in the book of Hebrews, chapter 12, verse 14. Follow peace with all men, and holiness, without which no man shall see the Lord. Ito po sa wikang Tagalog. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao, at ang pagpapakabanal, na kung wala ito'y sinuman, ay di makakita sa Panginoon. Amen. Amen. They say, Amen. Dalawa, tinutukoy dito una-una, pagbibigay ng kabanalan, kaluwalhatian at kapurihan sa mahal na Panginoon. At maginaw, sabi ron, sa paningin ng tao. Say Amen. Kung ang isang kapatid natin sa mahal na Panginoon, may kabanalan, mahal, iba po yung nakikita ng mga nakapaligid sa atin. Lumiliwanag yung liwanag na nagmumula sa Diyos. Binibigyan ng kaluwalhatian ang dakilang pangalan ng mahal na Panginoon. Kumbaga, ang tao, mahal, parang sila, mahal, ay dinadala mo sa gawain ng ating mahal na Panginoon dahil sa iyong pagtalima, dahil sa iyong pagpapakabanal. Mga kapatid, mahal ito, yung ikaw lamang ay may mga tao na minsan hindi mapagpigil sa kanila sarili. Di ba? Nagmumura agad, walang kabanalan, mga lumalabas sa kanilang mga labi, hindi karapat-dapat. Pero sa Kristiyano, mahal, kahit ang kasama mo may mga unbeliever at hindi nadidinig sa iyo anumang bagay na kasiraan, anumang bagay na mahal na lumalabas sa iyong bibig na hindi ka puri-puri, sila man hahanga sa iyo. Amen ba? Ang kabanalan hindi lamang sa panlabas na anyo nating ginagawa. Hindi lamang sa ating kasuutan, mga kapatid. Ang gusto ng Diyos, mahal, tularan natin siya. Ang mahal na Panginoon, inalimura. Ang mahal na Panginoon, mga kapatid, sinaktan, tinadyakan, ni isa, walang lumabas sa kanyang bibig na anumang bagay na masakit sa gumawa sa kanya. Praise God. Ang ating magulang sa mahal na Panginoon, ang ating beloved na ball pastor, noon sila po ay pioneering pa sa ating iglesia, sa ating church. Siyempre, ang ating beloved mother, kapag yan po nagsuot ng damit napakahaba. Siyempre, sa hirapan ng buhay, mga minmahal, pioneering pa sila, yun lang lagi yung suot na damit. Mga minmahal, pero hindi tinignan ng ating beloved assistant pastor
na yung lagi suot niya, importante, mabigyang kaluguran ang mahal na Panginoon. Hindi sa tao. Kaya at yun po ang sabi, sundin ninyo the path of peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Himangin mahal, maging sa paningin ng tao, karapat-dapat ang lahat ng mga bagay ng ating ginagawa. Maging mahal na Sunday, nung tayo po in-invite, sabi ko sa ating kapatid, sayang po kung kainan lang yung pupuntahan natin, sabi ko sa kanya. Yung inyo po makaibigan ng mga kapwa Pilipino, Brad, Renante, pagkakataon na ito, bigyan natin ng kaunting pagkakataon na sila makapakinig ng Word of God. Dahil ito yun yung panahon. Ito, maibahagi mo ang salita ng Diyos. Ano po ang nangyari? Last Sunday, kami po ay naroon after dito, grabing pagod din natin, mangin mahal, sa gawain ng mahal ng Panginoon. Alam nyo, mangin mahal, siya mismo nagpatotoo last night, mangin mahal siyang malingkod. Dami niyang sinabi, Beloved Ope, papasalamat kami. Yung isa po, Muslim doon, na doon sa gilid, pero nung pinatanggap sila, umiyak siya. Umiyak. Daman-daman niya ang presensya ng Malapanong Sunday. Maging yung mga Pilipino, nagkwentuhan daw sila last night, mangin mahal, sabi niya, tuwan-tuwa sa ating gawain, mangin mahal. Dahil sa kabanalan. Iba they say, praise the Lord. Pero minsan kapag kumain tayo, nawawala sa kabanalan. Amen? Minsan, mahinin yung iba. Pag doon ay pagkain, nawala na yung hinhin. O natawa man kayo. Di ba? Ang hinhin ng mga sister, di ba? Ang hinhin ng mga brother. Itong pagkain, nagkagulo na. Minsan, mulaga na lang yung mata ng mga baguhan. Uy! Kaya nga sabi na ating mama dalong araw, bago kayo pumunta sa isang kainan, kumain muna kayo sa inyo para busog na kayo. Ay, siyempre ang Kristiyano kasi, hindi naman masama yan Siyempre, fasting tayo. Kapag fasting, walang tulog. Fasting maghapon. Sus, talagang pagkain, masarap kainin lahat, di ba? Sa gutom mo ngayon, hindi mo kinakain, hindi mo alam, nakain mo na. Praise God. Busog na busog ka, pero napulaan naman tayo nung iba. Praise God. Kaya, mangin mahal, ito ay isang bagay. Be holy. Magi sa ating paggalaw, magi sa ating pananalita, may oras, may panahon. Magi sa paningin ng ating mga kapatid. Gawin natin, kung tayo nakikipagkaibigan sa mga unbeliever, dito, kasama ito. Kinakaibigan nga natin yung mga hindi mananampalataya, how much more? Yung kaibigan mo, ang kapatid mo sa mahal na Panginoon. Amen ba? Ito'y isa ring bagay Kabanalan, wala kang pinipili. Amen. Kahit minsan may mga pasaway, wala kang pinipili. Ipanalangin mo yan at babaguhin yan ng mahal ng Panginoon. Kaya yung puso natin, gusto natin na malapit lalo tayo sa Diyos. Kaya in holiness, to be purpose. For without is one will not see the Lord. Maging sa paningin ng tao, maging kapurihan ang lahat ng bagay ng ating ginagawa para sa Kanya. The need to take time. Kailangan paglaanan mo yung sarili mo. Paglaanan mo talaga yung oras. Itinuro na sa atin ito. Tayo na ang gagawa nito. Amen? Hindi lang yung nadidinig natin, pero hindi natin i-apply sa ating sarili. Napakinggan natin, maraming mga preacher ng aral, maraming preacher na napakinggan natin ang Word of God, napakinggan lang natin, pero hindi natin minsan may apply sa ating sarili. Yung maging humility, marunong kang magpakumbaba, minsan hindi natin magawa. Di ba? May mga bagay na gano'n na hindi natin na ipapakita yung talagang tunay na love natin ng Diyos. Pag iniibig natin ang mahal ng Panginoon. Pero sa buhay, ang sabi, mga takes time to be holy. Holiness, the service to God. Ang kabanalan ay bunga po ito ng ating paglilingkod. Bunga ng pag-ibig natin sa Diyos. Kaya tayo ay narito. Tinuruan tayo ng mahal na Panginoon na maging banal sa kanyang harapan. Sabi po ng Romans chapter 6, verse 22. Haili po. Praise the Lord. From the book of Romans, chapter 6, verse 22, the Bible says,
But now being made free from sin and become servants to God, ye have your fruits unto holiness and the end everlasting life. Sa Tagalog. Tatapot ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos. Kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Amen. Ano ba yung gantimpala, mga kapatid, na tayo ay magpapakabanal? Maging mahal yung sa harap ng ating mahal na Panginoon. Walang mahirap na bagay na sumunod sa batas ng ating mahal na Panginoon. Iba, may masasabi niya, hindi ko kaya ko pong magsuot na may kabanalan. Dahil ito po'y minulat na ako. Bata pa lang ako, ganito na yung kasuotan ko. Isang babae, ganito na po yung kasuotan ko. Nakapantalon ako, maiksi yung buho ko. Mga mahal ko, mga kababayan, sa mga nakamonitor, hindi po kami ang magbabago sa inyo. Dahil ora mismo na kayo po'y nagtiwala at pinakinggan nyo ang salita ng Diyos, pinasok nyo sa inyong puso, hindi kami ang magtuturo na sabihin sa inyo magpakabanal kayo. Mangin mahal, ang salita ng Diyos ang mag-guide sa inyo. Hindi kami magsasabi magbigay kayo, tumulong kayo sa gawain ng Diyos, sa gawain ng mahal na Panginoon. Mismong ang mahal na Panginoon na magtuturo sa iyo at isang araw sasabihin mo, masarap pa lang sumunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Sa tao, mangin mahal, pwede kang hindi sumunod Sa tao, pwede mong sawayin. Pero ang nakakatakot yung sawayin natin, ang batas ng Diyos na iniuutos ng ating dakilang Diyos noon pa man nang tayo ay kanyang tawagin sa iglesyang ito. Amen? But now being made free from sins, and because servant to God, ye have your fruit unto holiness, and the end and everlasting life. Kabanalan ng wakas ay ang buhay na walang hanggan. Kapag sumunod ka sa kabanalan, mahirap man sa paningin ng tao, sabi ng Manapin, ang wagas nito, ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Na pangako ng mahal na Panginoon. Holiness must be perfected. Ang kabanalan ay dapat maging kaaya-aya, walang dungis. Sabi ng 2 Corinthians, chapter 7, verse 1. The second epistles of Paul to the Corinthians, chapter 7, verse 1. Amen. Having therefore these promises, therefore, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Magtaglay natin ang mga pangakong ito. Mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu. Napakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Amen. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Hindi takot sa tao. Wala namang makakita, ganito ang kabana, ganito ang suot ko sa tahanan ko. Magimal, hindi tayo naglilingkod sa namumuno. Hindi tayo naglilingkod sa tao, sa Diyos nating ginagawa ang lahat ng kapulian. Sa Kanya ang kabanalan, magimal sabi ng Biblia, having therefore this promise, sabi ron, verily beloved, let us the cleanse ourselves from all wellness and the flesh and spirit, perfect in holiness in the fear of God. Mangiman upang tayo raw ay maging karapat. Dapat kaya-aya sa ating mahal na Panginoon, taglay natin ang pangakong ito, manginmahal. Amen ba? Magsisipaglinis tayo sa lahat ng karumihan, lahat ng mga espiritu. Manginmahal, makasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos, yung espiritu natin. Manginmahal, tandaan po natin kapag Kristiyano tayo, hindi na po ang nasusunod sa atin sarili natin. Ang sinusunod natin, manginmahal, ang nais ng Diyos, ang kalawalhatian sa Kanya, ang kapurihan sa Kanya. Praise the Lord. If we are not careful time, the veil of holiness will begin. Kung tayo hindi mag-iingat, o pagpapalago sa atin sa kabanalan, pwedeng mawala yan. The way to take time, paraan kung paano mo maglaan ka ng panahon. Kung sa trabaho natin, ginagawa natin, bilang Kristiyano, may mahal, sabi ng banal na kasulatan, ang paraan kung paano tayo magkakauras sa ating pagsunod sa ating kabanalan, ito po, mga mahal, is spending time with the Lord. Maglaan ka ng oras mo. Yung kabanalan, isa sa pagbabasa sa Biblia.
Maglaan ka din ng oras mo, mga mahal. Do we take time to be with the Lord? Tayo ba ay naglalaan ng oras? Para sa ating sarili, para ma-revive ka kapag may problema ka? Mga mahal, nadyan yung prayer ng ating mahal na pastor, ng ating mga preacher, mga mahal. Pero sa atin mismo, sabi roon, mga mahal, do we take time to be with the Lord? Tayo ay maglaan ng oras para sa Kanya. Ang panahon po natin, mga mahal, hindi natin hawak. To the prayer where the Lord is ready. Amen? Ang sabi, intercede sa pamamagitan ng panalangin sa ating dakilang Diyos, siya ay tutugon sa ating mga prayer. Kaya magimal, inilalaan po natin, yamang daw, mayroon tayong isang lubhang dakila. Sabi ng Hebrews chapter 4, verse 14 up to 16. Hebrews. The Epistle of Paul to the Hebrews, chapter 4, verse 14, 15, and 16. Saying then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our professions. For we have not a high priest which cannot be touched with the feeling or of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of needs. Amen. Yamang ngang tayo'y mayroong isang lubhang dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos, ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala, Amen. sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaring mahabag sa ating kahinaan, Yes. kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya, upang tayo'y magsitamo ng awa at mga sumpong ng biyaya, upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Amen. Everybody say, Amen. Bakit mahal? Sino sa panahon na tayo nakakailangan? Sino ang ating lalapitan? Sino tutulong sa atin? Kumisan, bakit mahal, sa buhay nating mga mananampalataya? Nagdaramdam tayo. Ang layo ng mahal ng Panginoon. Hindi niya dinutugon yung prayer natin dahil may mga bagay kang nakakaligtaan. O nasusunod natin yung iba, 30% o 50%. Pero hindi natin nakikita sa ating sarili maraming kulang. Kaya sabi ng ating mahal na Panginoon, and then that we have great high priest and pass unto the heaven and Jesus the Son of God, let us hold past our propitiation. Yamang mayroon daw tayong isang lubhang dakila, saserdote, na pumasok sa kalangitan, si Jesus, anak ng Diyos, iningatan nating matibay ang ating pagkilala. Ingatan mo. Mula nang ikay tinawag naman ng Panginoon sa gawaing ito, ingatan mo ang kabanalan. Ingatan mo ang pagkatiwala sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Hindi na sa ating sarili. Yung pride, tinatanggal na yan. Amen. Wala na yan sa buhay ng Kristiyano. Kaya makikita mo kapag tayo may mga gawain, mga kapatiran natin, kahit mga pioneer choir sa Pilipinas, saan man dako, kapag may makursada, mga mahal, hindi mo alam, manager pala ng bangko yan, hindi mo alam, mga mahal, mga procession sila, mga mahal, na doon, nagmamap sila, dahil gusto nila mapaluguran ng ating mahal na Panginoon Jesucristo. Yung pagtalima, yung pagsunod. Mga minmahal, mga kapatid, for we have not an highest praise, which cannot be touched with the feeling and permites, but was in all point tempted like as we are without sin. Sabagat tayo walang isang dakilang saserdote, hindi maaring mabag sa ating kahinaan, kundi isang tinukso sa lahat ng paraan, gayon din naman natin ay walang kasalanan ang ating mahal na Panginoon. Mga kapatid, bilang tao sabi doon, kung paano siya tinukso, mga mahal, para magkasala, pero nadyan ang kanyang pagpipigil, yung pagsunod, pagtalima. Sa buhay ng Kristiyano, ganoon din minsan, mga mahal. Tinutukso tayo na tayo magkasala na huwag nating, mga mahal, sundin lahat ang utos ng Diyos. Wala naman nakakita
mangiman anytime babalik ang mahal na Panginoon. Siya ang ating pinupuri, siya ang ating nilalwalhati, siya ang ating pinaglilingkuran. Kaya magsilapit kayo, let's therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy, find grace and help in time of need. Bangin mahal, yung pagkakatiwala sa nuklukan ng biyaya upang tayo magsiktamo ng awa, makasumpong ng biyaya, tumutulong sa atin sa panahon na tayo may kahinaan. Nangangailangan na diyan ang tugon ng ating mahal na Panginoon. Praise God. Kaya mapansin mo, maging mahal, sa buhay natin, maraming taon na paglilingkod natin sa manapan, yung iba, maging mahal na backslide, tumalikod, dahil hindi nila kinaya yung trials, hindi nila kinaya yung kabanalan, maging mahal, dahil mas pinakinggan kasi nila yung kaibigan nila, mas pinakinggan nila yung pag-uusig ng pamilya nila. Ba't ganyan yung kalagayan mo? Ganyan na kasuutan mo. Ano ang ginawa? Hindi nakinig doon sa nangaral, hindi nakinig sa Biblia, pinakinggan yung mga nakapaligid sa kanya. Anong naging bunga? Magimal na kanyang buhay, niwasak ng dyablo. Nung niwasak ng dyablo yung kanyang buhay, gusto niyang bumalik, hindi siya makabalik. Kaya sa buhay natin, manginman, ngayon tayo ay lalong pinagiging banal. Sabi ng ating Diyos, babalik siya, ang kukunin niya, walang dungis, walang kulubot sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon Jesucristo. Yan ang magtuturo, hindi kami. Ang banal na kasulatan. Kaya, mahal, the fellowship with another Christian, makipagkaibigan tayo. Lalo na sa ating mga kapatid sa Panginoon in unity. With other Christian, the praying of God's children. Maglaan tayo bagi sa ating kapwa Kristiyano. Maging mahal sa buhay natin. Kaya nga po, tayo ang namamagitan sa atin yung love. Ang namamagitan sa atin yung pag-ibig na itinuro sa atin ng mahal na Panginoon. Noon pa man hanggang ngayon. Amen? Kaya, maging mahal mga kapatid, kung nagagawa natin yung mga unbeliever, pero sa Bible, ha? Huwag kayo makipamatok sa hindi mananampalataya. Di ba? Minsan matukso kayo, lugar sila ang madala nyo, kayo ang nadala. Kapag kulang ka sa prayer, kulang ka sa panambahan, maraming ganyan, makita mo mainit sa mahal na Panginoon, naglilingkod sa Diyos, mga awit, dahil laging doon sa barkada, doon sa kaibigan na wala yung kabanalan, laging yun ang pinakinggan. Wasak ang buhay. Di ba? Maging mahal. Kaya ang buhay, para ikaw ay lalong maging mainit, masigla ang pananampalataya, doon ka tumabi sa Kristiyanong mainit. Everybody say amen. Ay, baka naman sabihin mo, hindi ko tabihan to, malamig tabihan mo naman. Amen. Ay, sabi ng Biblia, kapag kaibigan, ialiw natin sila. Ay, sabi nung nag-preach, sabi ni Kuya, huwag daw tumabi sa mga malalamig. Mabackslide man yan. Ba't mo iiwanan yan? Ipanalangin natin sila. Amen. Tabihan mo. Amen. Pumalakpak ka. Magsabi ka ng praise the Lord. Kaya yung bumubulong na bad spirit dyan, sabi, huwag ka na magsamba, huwag ka magtapat, huwag ka sumunod sa kabananan. Hindi totoo yan. Hindi ito yung sinasabi ng mga aral. Mahal, sa isip lang nyo, pero ito'y ginagawa natin dahil ito ang utos ng ating mahal na Panginoon. Sabi nga, mga mahal ni Pablo, ako ba'y maging kaaway nyo kung pagsasabi ko sa inyo ng buong katotohanan, tinuturo ko ito sa inyo upang kayo ay maging kaya-aya at karapat-dapat sa harap ng ating mahal na Panginoon. With early Christian, continue. Sa bawat buhay natin, ang mga naunang Kristiyano, bakit po sila naging matatag? Bakit? May kahirapan, sama-sama sila. Yung iba kapag kahirapan na, iniiwanan na yung iba. Di ba? Kayo na lang bigyan dyan. But they say amen. Sa Paul, di ba? Hindi na ako, kayo na lang. Naging pabaya tayo. Hindi natutuwa din ang Diyos dun. Isa yun. Kala kasi natin yung kabanalan, yung nakadamit natin, buhok natin. Hindi po. Marami tinutukoy sa Biblia. Bakit po naging matibay sa Acts chapter 2, verse 42? And they continue. Instantly and apostle, dahil sumunod sila sa doctrine, sa mga turo ng mga apostol. Kindly po. The Acts of the Apostle,
chapter 2, verse 42. And he continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread and in prayers. Amen. At sila'y nagsimanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama at sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. Amen. Everybody say, praise the Lord, mahal. And New Testament, sila po ay nanatiling matibay sa turo ng mga apostol. Nagsama-sama sila sa pagpuputol ng tinapay at sa pananalangin. Sa pananalangin, sama-sama, walang humihiwalay. Amen? Sa pagkain, sabi noon, may manmagi sa tinapay na pagkain nila, sama-sama sila. Nagkaisa ang Kristiyano. Sumuporta ang bawat isa. Sumunod sa nais ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, patuloy lumago at nalugod ang Panginoon. Patuloy pinagpala ang iglesia, ang gawain ng ating mahal na Panginoon. Mangin mahal. Yan ang bagay, bakit natin tayo ay narito. Kaya, mangin mahal, mahaba na po ito. Pero may isang verse ako ipapahabol. Magsipag-ingat kayo mga kapatid. Baka sakaling mayroon kanino man sa inyo na isang pusong masama na minsan inililigaw ang panampalataya. Di ba? May mga ganyan. Mangin mahal ko, may mga Kristiyano, mga kapatid, Kristiyano ko, no? Pero pagdating sa sila po ay minsan, mangin mahal, may mga bagay na hindi nila sinusunod. Sila na nga ito hindi sumunod, tuturuan pa isang kapatid na huwag sumunod. Di ba? Kaya sabi ng Biblia, pinag-iingat tayo. Kaya wise si Pablo eh. Wise, dahil alam itong terminong ito'y ginamit ito, dahil ito'y alam na mangyayari at magaganap din sa buhay natin. Kaya kung hindi ka wise, mangin mahal, sabi ngunit kayo'y mag-aralan. Kaya nga po, narito ang Word of God. Narito ang salita ng Diyos na buhay. Say, Amen. Bakit yan? Praise the Lord from the book of Hebrews, chapter 3, verse 14 to 16. Praise the Lord. Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. But exhort one another daily, while it's called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. For we are made partakers of Christ, if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. Sa Tagalog, magsipag-ingat kayo, mga kapatid, baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo na isang pusong masama na walang pananampalataya na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Ngunit kayo'y mga pangaralan sa isa't isa araw-araw, samantalang sinabi, ngayon, baka matikasin ang sino man sa inyo ng daya ng kasalanan, sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo kung ating iingatan matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. Amen. Amen. Praise God. Paano kung hindi mo iingatan? Kanino ka nakibahagi? Kung hindi ka susunod, kanino ka sumunod? Di ba? Napakaliwanag eh. For we are made particular in Christ. If we hold the beginning of our confidence, stand fast unto the end. Napakaliwanag po eh. Kung kayo ay maging kabahagi ni Kristo, kung ating iingatang matibay ang pasimula sa ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan ng daigdig. Kaya tayo narito continuous. Sabi dito sa verse 13, sila po ay araw-araw nag-aaralan. Tayo, 3 times a week lang. Everybody say, praise the Lord. 3 times a week. Nandiyan po yung Word of God. Nandiyan ang salita ng ating mahal na Panginoon. But exhorting one another, daily will is the called day, lest any of you, of me, na sinasabi, mahal ko, ng salita ng mahal na Panginoon araw-araw, samantalang sinasabi, baka pagmatigasin na sino man ang inyong daya na kasalanan. Totoo yan. Kapag Kristiyano, inalayo na yung Espiritu ng Diyos. Hindi na yan napuspos. Madalang magsamba, madalang dumalo, hindi na napuspos. Nako, ito na sa verse 13. Ilalayo na, mahal, maging matigas na yung kanyang puso. May mga ganon, mahal, dahil mahal, nabihag niyang diablo yung puso niya. Napakalayo ng banal na presensya, hindi niya maunawaan ang kanyang buhay. Walang direksyon. Nagsasamba, mahal, pero hindi niya maunawaan, mahal,
Yun ang ginagawa ng kaaway. Na minsan naging matigas yung puso natin, ayaw natin makinggan. Dahil iniisip natin, tama yung ginagawa ng iba. Pero mahal, ang salita ng Diyos kailanman, ito ang nagtuturo sa atin upang ang ating puso ay maging karapat-dapat. Sa harap ng ating mahal na Panginoon, maraming taon at pagkakataon, binibihag ng diablo yung puso natin upang iwalay tayo sa Kanya. Bulungan tayo ng kaaway, huwag ka nang magsamba, huwag ka nang magsakripisyo yan. Mahal, isipin mo, mahal, itong ginagawa natin, ito paglilingkod natin sa manang pagsunod sa kabanalan, ginagawa natin, mahal, dahil alam po natin, mahal, tayo'y tagalangit, tagapagmana ng buhay na walang hanggan, na pangako ng mahal na Panginoon. Mag-ingat ka, kapatid. Panampalataya natin. Kung mga kapatid tayo, 1, 2, 3. May time, pinapollow up natin, pinag-pray natin. Nandiyan po ang mga beloved children. Nandiyan po ang mga preacher. Kung may mga kapatid tayo, matigas ang puso, ayaw nila. 1, 2, 3, kapatid. Bahala na ang Diyos sa iyo. Pero tandaan po natin, kapag minahal mo ang salita ng mahal na Panginoon, hahaba ang buhay mo, pagpapalain ka ng Diyos sa lahat ng bagay na iyong ginagawa. Tayo umawit sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Take time to be holy. Ang laan natin ng araw, sa lahat ng oras, inilalaan natin ang ating panahon. Hindi po yung Christ alone, pakipalitan. Salamat o Diyos. Okay. Hallelujah. Tagalog na lang. I thank you, Lord. Tagalog version. Hallelujah. Habang inaawit po natin, kung may baguhan po tayo, okay, may baguhan po pala tayo, mga mahal. Praise the Lord. Paki-guide po, paki-ayos po ng Kristo siya. Salamat, O Diyos, sa pagpapala mula sa iyo. Nagsisilbing kalakasan ko sa paglingkod sa iyo. Naging lakas natin. Salamat, O Diyos. May thank you. Hallelujah. Sa kabanalang ibinis mo. Sa kabanalang ibinis mo. Upang makasunod ko sa bawat naisip mo. Hallelujah. Yes, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Kabagyan mo kami, mahal na Panginoon. Ang awiting ito iaalay natin sa ating Diyos. Kahit may pagsubok tayo narito, naging matatag tayo araw-araw. Yes, hallelujah. Salamat, O Diyos. I thank you, Lord, Lord Jesus. Salamat, O Diyos.
Thank you, Lord God. Hallelujah. Nagtiis ka. Sumunod sa kabanalan. Hallelujah. Sa pagtuwid mo paglinis, ako'y natutunin. Muling magpapagawin na ang kalooban mo'y sundin. Hallelujah, Jesus. I thank you, Lord. I thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sa ating baguhan, praise God, kayo po'y nandito sa aming harap. Pakinggan niyo po ang aking sasabihin. Mangin mahal, kayo po'y pinagpala ng Diyos sa gabing ito. Napakinggan niyo po ang mensahe na nagmumula sa mahal na Panginoon. Ang kaligtasan, napaka-importante. Kami nung araw, nabubuhay kami pero walang direksyon ang buhay namin. May relihiyon, may tinatawagan ng Diyos. Pero nandiyan yung kaguluhan ng aming buhay. Pero nung dumating sa amin isang araw ang gawain ng Jesus Miracle Crusade, ito ang nag-guide, ito ang nagbigay sa amin ng kapayapaan sa aming puso't isipan. Panginoon, may 4 na susi ng kiligtasan. Sabi nga po na John 3:16, ang pagmamahal ng Diyos sa sanglibutan, kanyang binigay ang kanyang buktong na anak. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, was a believed in Him, that perish have and have a lasting life. Ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Unang-una po, mahal, yung pananampalataya, gagawin po natin. Hebrew 11:6, at kung walang pananampalataya ang sino man, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Diyos sapagat lumalapit sa Diyos. Sumampalataya may Diyos at siya tagapagbigay ganti sa kanya ay nagsisihanap. Narito't nasumpungan niyo po ang gawain ng Diyos. Pangalawa po, repentance, 17:30 ng gawa. Maliban tayo magsisi, magbalik loob sa Kanya, tayo patatawarin ng ating mahal na Panginoon sa ating mga kasalanan. Kaya nung gabi ng aming Bible study, alam ko na yun ng ating mga kapwa Pilipino, yung isang Muslim, makimahal, mismo nagpatotoo. Hindi niya mapigilin ang pag-iyak. Ibig sabihin, minamahal ka na Diyos. Sa buhay natin, bilang mamamayan, bilang tunay na tinawag ng Diyos. Mapalad tayo, may mga Kristiyano na rito nagbabahagi ng salita ng Malang Panginoon. Aming minamahal, ginagala Malang Pastor, Evangelist Waldis Radalvita. Pangatlo, repent, be baptized in the name of Jesus. Kinakailangan ikaw ay bautismo sa tubig. Ang bautismo hindi isang pag-anim o pagsabi. Ito'y pamamaraan lamang na inyong kaligtasan. Hindi relihiyon, ito'y relasyon natin sa Diyos. Pang-apat po, magkakaroon ka ng peace of mind, kagalakan mula sa Malang Panginoon.
Magi sa webcast viewers natin, sa ating kasama kayo, taas nyo po yung dalawang kamay, huwag po kayo mahiya. Sumunod po kayo sa panahon, pikit nyo po yung mata para hindi po masira concentrate. Sabihin nyo po sa gabing ito, mahal na Panginoon, ako po ay narito, isang taong makasalanan, nanunumbalik sa iyo. Patawarin mo po ako sa aking nagawang pagkakasala. Magmula nang ako ay magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, salamat po sa iyong salita na aking napakinggan upang ako ay magkaroon ng panampalataya. Tinatanggap kita, Diyos at Hari ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, Amen. Kami po'y mananangin para sa inyo. Dakil at mapagpala po naming Ama, makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, narito po. Mahal na Panginoon, aming kabayan. Mahal na Panginoon, nawa po'y magkaroon ng panampalataya sa unat dalangin po ito ng aming minamahal, ginagalang na Pastor, in Jesus' name, Amen and Amen. Ang kulang na lang po sa inyo, sis, ay bautismo. Kung kayo po may katanungan, nandiyan po ang mga sisters namin, naka-uniform, pwede po kayo magpakangusal. God bless you po. Habang kami imaawit ng chorus awit dito. Mga kapatid, pakinggan niyo po. Hindi man natin minsan, may mga kahinaan tayo, pero nandiyan ang pagmamahal ng Diyos. Sige po, ating namahin ang banal na presensya naman ng Panginoon. Yes, hallelujah. 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 Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Pag-ibig mo, thank you, Jesus. Yes, amen. At ang pag-ibig mo praise the Lord, praise the Lord. God bless you po, Benabedar Tarcol. Lahat magsabi ng praise the Lord, praise the Lord. Tayo po'y narito sa gabing ito, mga webcast viewers natin, mga minmahal, mga baguhan, mga kapatiran, kapiling po natin ngayon. Tayo po'y mananangin. Banggitin niyo po sa inyong mga labi ang inyong mga prayer request, maging pamilya natin na nasa Pilipinas, maging sa lugar na ito ng banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Patuloy pagpalain, patuloy tayong gagamitin, malapay sa kaligtasan ng ating mga kababayan, maging iba mang lahi upang sila'y makakahilala sa tunay na Diyos. Hallelujah. Upo, dakilat mapagpala po namin ang masalangit, makapangyarihan sa lahat may sana po, Diyos. Kami po ay dumudulog po sa introng biyaya, humingi po ay nahabag ang patawaran. Patawarin po kami, malapay Lord, sa gabing ito. Malapay na dyan po ang tuhod ng pananalangin ng aming minamahal ginagala, Malapastor Evangelist de Estrada Almeida and beloved children. Maging mga kapiling ko, mga magagawa, mga kapatiran sa lugar na ito. Patuloy mo gamitin kami sa iyong banal na gawain, bawat isa. Malapay na maging sa kanilang mga trabaho, pagpalain mo po sila, malapay Panginoon, maging mahal sa buhay nila. Nasa dako ng Pilipinas, ingatan mo po't pagpalain. Maging makapatiran namin dyan sa dako ng Abu Dhabi, sa dako malapay ng Pujera,
patuloy pagpalain ang aming mga kapatirang ito magi sa buong mundo, Manang Panginoon. Especially ang kalakasan ng aming darling beloved noble pastor. Inangkin na po namin ang tagumpay. Ito po aming dalangin. Amen, amen. Sige po, mahal. Bilang point of contact, praise God. Kaliwang kamay, inyo pong ipatong sa parte na inyong karamdaman at yung kanang kamay, mahal ay sa ulo bilang pag-cast out ng mga doubt, mga panlalamig, mga problema, gawa ng kaaway, mga minmahal. At kung problema, dalawang kamay nakataas. Hallelujah. Sinasway namin lahat ng uri ng makaramdaman na cumulative diabetes. Cast out in the name of Jesus. Isipin nyo ang mahal na pastor naglihans. Cast out in the name of Jesus. Karamdaman na cumulative diabetes, sakit sa puso, high blood. Cast out, be here right now. Hallelujah. Problem resolved. Doubt, cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. 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 Mga mahal, tayo po'y tumayo. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi ng Revelation 19:1, we glory, we honor unto the Lord God 3 times. Jump. Mga mahal. Sabihin natin, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you so much po. Mga mahal, papalain kayo ng ating mahal na Panginoon Kristo. Sa ating pong baguhan, welcome po kayo, sis. Dumalo po uli kayo, dalo po uli kayo para lubos kayong pagpalain ng ating malapay sa ating banal na gawain. Mga mahal ko, narito po ang ating beloved na Brother Noel Makutay. Sa kanya po ang pagkakataon sa ating pong mga announcement. Amen. Praise the Lord. Glory to God. God bless you po to our beloved ordained preacher, to our beloved brother Ibo Merle. Amen. Praise the Lord for delivering the word of God. Amen. Praise the Lord. And once more, we feel the Holy Spirit of our Lord Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. To God be all the glory. Amen. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Amen.